At atin pong itutuloy muli ang atin pong pag-aaral at tayo po yung muling tutunghay sa Matthew chapter 4. Ano po yung atin pong pinag-aralan ng nakaraan? Yun pong pagtukso sa Panginoong Jesucristo. So why the Bible reading is important for us? Ano? Bakit mahalaga ang palagi ang pagbabasa ng Biblia, mga minamahal? So kaya ngayong gabi kayo po ay muling samahan niyo po kami o ako sa atin pong pag-aaralan upang muli po tayong mapaalalahanan na bakit mahalaga ang salita po ng Diyos. Ano po? So yun po, akin po muling babasahin ang Biblia sa Matthew chapter 4, verse 4. Ano po? Nasabi po dyan, datapwat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So dyan po muli tayo tutunghay o mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? So tayo po yung muling manalangin. Tayo po pumikit aming Diyos ng pagpala, magandang gabi po muli. Salamat po muli sa gabing ito na kayo po ay muling nagbigay sa amin ng biyaya at kaawaan upang kami po ay muling makapakinig at makapag-aral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na muling po naming maunawaan ang inyo pong salita. Banal na Espiritu, kayo pong kumilos sa aming kalagitnaan upang kami po ay makaunawa at tumagos at umabot po sa aming mga puso't isipan, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa ang aming usapan, patawad po sa inyo pong nasumpungang kasalanan. Muli kami po ay nagpapalinis sa dugo ng Panginoong Hesus. At kayo po ang patuloy na gumabay, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Kontrolin niyo po ang aming mga buhay upang magawa po namin ang inyo pong kalooban na inyo pong ipinababatid, Panginoon Diyos, sa amin. Samahan niyo po kami. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po muli sa ating lahat. Ano po? At salamat po sa Diyos at tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At dini pong muli tayo tutunghay sa Matthew chapter 4. Ano po? So, at ito po yung ating napag-aralan ng nakaraan. At dito po, yung napag-aralan po natin ng nakaraan is bakit mahalaga ang Biblia? Dahil ang Biblia ay magbibigay sa atin ng karunungan or wisdom. Ano po? Ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng wisdom upang atin pong magawa yung atin pong napapakinggan ng minamahal. Ano po? Yun po. At ang napag-aralan pa po natin nung nakaraan is yung ang Biblia ang atin pong armas or weapon. Ano po? Sa atin pong buhay pananampalataya. Ano? Para tayo po yung makapagpatuloy ng naayon sa kalooban ng Diyos, ng nasusunod ang kalooban ng Diyos, ng nagagawa ang kalooban ng Diyos, nang hindi po nawawala sa tahakin ng Diyos is Biblia. Ano po? Yan po yung ating pong panlaban sa tukso ng mundong nakakaakit. Ano? At talaga naman hong nakakaakit ang mundo. Ano? Kung kayo po ay wala hong karunungan na nanggagaling sa Biblia, ay talaga po tayo po'y mararahuyo ng mundo. Tayo po'y madadala ng mundo. Ano po? Kaya ang halaga po ng Biblia sa ating buhay. Ano? So, pantatlo pong ating pinag-aralan nung nakaraan is the Bible teach us to become worshiper of God. Yan po. At dito po natin yung nakuha sa kapitulo ng Mateo, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 10. Ano po? Diyan po natin nakuha yan. Ano po? Yun po yung atin pong pinag-aralan. So ngayon po ay din po ulit tayo tutunghay sa atin pong pag-aaralan sa Mateo kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 10. Yan po ang atin pong pag-aaralan. So ngayon ay tayo po yung magsimula. Ang sabi po ng Biblia,
Na magkagayoy, alam niyo po naman natin yung tagpong ito nang ang Panginoong Hesus po yung nagpasting at ang tukso po ay totoo. Even sabi nga po, ang Panginoong Hesus ay tinukso ng dyablo. At yun po ay totoo. Hindi po maaari na hindi yan totoo. Dahil realidad po na nangyayari sa atin pong mga tao ang pagtukso ng dyablo. Kaya kung tayo po ay walang Biblia, ay delikado po tayo. Dahil nandyan lang po, kaya nga sabi po ng Biblia, ang dyablo ay parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. At kung tayo po ay walang salita ng Diyos sa ating buhay, baka tayo ay kanyang masila. So, yun po. Kaya asay po rito, na magkagayoy inihatid ng Espiritu si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. Tingnan niyo po, talaga naman pong tunay. Talagang tunay ang dyablo. Kaya, ito po yung matindi. Tandaan po natin, ang dyablo po ay hindi gumagamit ho ng pipitsuging pantukso. Siya po ay gumagamit ng the best na pantukso. Yung alam po niya yung kiliti natin. At doon po niya tayo tinitira sa ating kiliti. Kung diyan ka mahina, diyan ka niya titiranin. Kaya kung tayo po ay walang salita ng Diyos na ating pong pinag-aralan, the Word of God is our weapon upang ating pong mapaglabanan yung tukso ng dyablo. Mga minamahal, yun po yun. Yung ating pong weapon o sandata. Kaya nga sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay tabak. Kaya yan ang ating pong weapon. Kaya ang sabi din ng Ephesians chapter 6, sabi po doon ay, ang sabi po ng Ephesians chapter 6, sabi po din akala kong babasahin at hindi ko sa ulo masyado. Ang sabi po ng Philippians chapter 6, verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yun po yung sabi ng talata. Tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, yun po yung kahalagahan kung bakit tayo aaral nito patuloy ng Biblia. At ang sabi po dyan, na magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. So, ilang katotohanan pong muli ang atin pong pag-aaralan dito po sa chapter 4 ng Mateo. So, kaya inyo pong subaybayan muli upang atin pong makuha yung ilang katotohanan kung bakit mahalaga. Kung bakit mahalaga ang salita po ng Biblia. Sabi po dyan ng talata, verse 2, at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Verse 3, at ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Verse 4, tatapat siya sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, dito po may makikita na po tayo ditong katotohanan kung bakit po mahalaga ang Biblia. So, makikita po natin unang katotohanan dito, bakit mahalaga. Sabi po ng verse 1, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. So, una pong makikita natin diyan, merong yung delusion. Delusion. Ano pong sabi diyan? Delusion, the act of deceiving, panglilinlang, pagligaw, false belief or opinion. Yan po yung sabi ng talata. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At alam niyo po, ang dyablo po ay hindi po gumagamit ng pipitsugin. Nung si David po ay bumagsak, hindi po pipitsugin ang kanyang ginamit hindi po pipitsugin ang ginamit ng Satanas upang bumagsak si Haring David. Siya ang ginamit kay Haring David ay lust of the eye and lust of the flesh.
yung nakita po niya yung babae na naliligo, si Bathsheba, at siya ay nagmumuni-muni, siya ay namahinga sa gera, siya ay nasa taas ng kanyang palasyo, at ginamit po ni Satanas upang tuksuhin si Haring David ay si Bathsheba. Yun po ang ginamit. Siya po yung magandang babae na asawa ni Uriah. Alam po natin yon sa mga nagbabasa ng Biblia. So yun po, unang katotohanan dito is merong delusion na nangyayari ngayon, lalo na po ngayon sa ating, ngayon, mapalalaho ang delusion nangyayari. Nang akala ng maraming mga mananampalataya ay maganda ang nangyayari. But actually po, kung ating babasihan, yung ating paniniwala or yung ating pong dapat paniwalaan ay dapat nakasandig po sa Biblia. Ay ayos lang naman, brother, kahit ako hindi nasimba, okay pa lang din naman ako, daya na yan ng dyablo. Dahil alam niyo po, pag tayo po ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, yun na po daya na po yun ng dyablo. Pag hindi po tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi po dyan talata, na magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayun ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. So, dito po makikita natin yung pandaraya ng dyablo na tinutukso ang Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon ay gawin yung kalooban ng nagsugo sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon Jesus, not my will but thy will be done. Pero si Satanas, ang gusto niya ay matukso. Ang Panginoon Jesus, but alam niyo po nangyari, hindi po natukso ang Panginoon Jesus because ang Panginoon Jesus ay saturated ng salita po ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Kaya kung tayo po ay lalalim at aaralin talaga ang Biblia, dito po talaga tayo magkakaroon ng karunungan or wisdom na magagamit natin upang panlaban sa dyablo, sa daya ng dyablo. Na magagamit po natin upang ma-overcome yung mga palaso ng dyablo or malampasan yung mga temptation na ibinibigay ng dyablo sa ating pong mga buhay, mga minamahal. Kaya sabi niya ng talata, verse 4, datapos siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Meron pong delusion nangyayari. Delusion. Pangdaraya. Panlilinlang. Pangligaw. Kaya marami pong mga mananampalataya na ngayon ay naliligaw dahil lack of Bible reading. Kaya marami pong mananampalataya ang nalilis ng landas na dadala ng daya ng mundo dahil wala talagang personal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Na wala, kulang talaga sa pag-aaral sa salita ng Diyos, kaya po nadadaya ngayon ng dyablo. Kaya sabi po dyan talata, kung tayo po marami lamang, kung tayo po ay saturated ng Word of God, hindi po tayo papatak sa daya ng kaaway. Kaya po mga minamahal, napakahalaga po ng Biblia. Kaya nga po sabi ng Biblia, ilaw-ilaw ito sa atin pong paaasa, liwanag sa salita mo, iliwan sa aking paa at liwanag sa aking landas, mga minamahal. Yan po yung kahalagahan ng Biblia. Sabi po dyan, na magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo at nang siya magpagayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. So kung kailan, alam niyo po, kung saan tayo mahina, doon talaga tayo titiranin ng dyablo. So ano pa ang kailangan dito ng Panginoong Jesus? So nakita ng dyablo na ang Panginoong Jesus ay nagfasting at hindi naman siya pumasok upang siya'y dayain doon sa kanyang pangangailangan. Ano yung pangangailangan ng Panginoong Jesus? Gutom siya. Gutom. Yung 40 araw at 40 gabi, digay gutom, na nagfasting. So, kaya marami pong mana-mana ng palataya ay nadadaya
Dahil wala silang kaalaman sa salita ng Diyos. At alam niyo po, napakatalino ng dyablo. Kung saan tayo mahina, doon niya tayo titiranin. Kung mahina ka sa computer game, di yan kanya babat-batan ng mga game. Kung mahina ka sa pagkain, yan, delikado. Delikado. Diyan tayo titiranin ng kung saan po tayo mahina, ay diyan po tayo titiranin ng dyablo. Dahil ang dyablo po ay siya po yung mautak. At hindi po siya gagamit ng basta-bastang tukso. Dito, kailangan ng Panginoon ng tinapay. Kaya nga sabi ng verse 11, nang magkagayoy, iniwan sa niya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Ibig sabihin, pagkatapos po ng 40 araw at 40 gabi, talagang ang Panginoong Hesus ay hinang-hina. At siya ay pinaglingkuran ng mga anghel, mga minamahal. Kaya, ang katotohanan, kung saan tayo mahina, doon tayo titiranin ng dyablo. At dito papasok kung bakit mahalaga ang Biblia, mga minamahal. Dahil merong delusion nangyayari ngayon, lalo na po ngayon sa mundong ito. Ang daming delusion or pandaraya na ginagamit si Satanas upang tayo po ay maligaw sa tahakin sa Diyos. Napakarami pong pandaraya na ginagamit si Satanas upang tayo po ay lumayo sa kalooban ng Diyos. So, lalo na po ngayon, gadget. Talagang ang panahon ngayon, kailangan ng gadget. Kaya maraming mga mananampalataya ay nalilihis ng landas. Taon-taon na lamang may nalabas na bagong unit ng cellphone. Kaya maraming mga mananampalataya ang nalilihis ng landas dahil gusto nilang makabili ng latest model na gadget. Kaya kahit napapabayaan na yung gawain ng Diyos, yung pagbabasa ng Biblia, pagsimba, kahit napapabayaan na yun, kahit napapabayaan na niya yung ministry na iniatang sa kanya ng Diyos, basta makuha lamang niya yung ginugusto niya at doon umaatake si Satanas. Kaya nga sabi niya ng Biblia, ano ang ginamit ng Panginoong Hesus na pangkontra? Salita din po ng Diyos. Kaya kinakailangan po talaga natin ang salita ng Diyos upang maiwasan po natin yung delusion nangyayari sa mundong ito. Even sa atin pong mga buhay, mga minamahal. Kaya sabi yan, natapos siya sumagot at sinabi na susulat. Kaya ang halaga po ng Biblia. Kaso nga lang po, may delusion din nangyayari. Sa halip na magbasa ng Biblia, nakababad sa internet. Ayos lang namang ito'y tumingin sa internet, pero huwag mong kakalimutan na magbasa ng Biblia. Dahil ang nakukuha mo diyan sa internet is pahina ng pahina yung spiritual na kalagayan. Yung spiritualidad, na pahina po ng pahinayan. Kung tayo po'y walang pagbabasa ng Biblia at pananalangin po sa ating buhay. Yun po yung katotohanan. Kaya kung ikaw ay babad sa internet at wala kang pagbabasa ng Biblia, Kristiyano ka pero kay karnal. Hindi ka malago. At ang namumutawi sa iyong bibig ay hindi sabi nga, hindi blessing. Kakaiba. Sukdo lang ikaw ay makaimik na din or yung iyong salita ay parang unbeliever na din dahil wala na eh. Kumbaga ikaw ay narahuyo na ng mundo. Kaya napakahalaga ng Biblia po sa ating buhay. Kaya nung ang Panginoong Hesus po ay pumasok dito sa mundo, hindi siya nagpabaya sa salita ng Diyos. Even siya po ay nagbababad. Alam niyo po, nung ang Panginoong Hesus ay 12 years old, sila po ay sumamba, at naiwanan po ang Panginoong Hesus, sa templo, na ang akala ni Jose at ni Maria na ang Panginoong Hesus ay sumusunod sa kanila o kaya naman ay nakituluyan sa kanilang mga kamag-anak. But nung hinanap nila ang Panginoong Hesus, naandun siya na sumpungan sa templo. Kausap ang mga matatanda. Nakikipag-usapan siya dun sa mga matatanda sa templo. Kaya ang Panginoong Hesus po talaga ay siya kaya hindi rin po siya bumagsak because
Siya'y saturated ng salita ng Diyos. At syempre, siya'y Diyos po. Kaya hindi siya babagsak. Ano? So yun po yung katotohanan, isang katotohanan na atin pong makikita rito muli. Ano? Merong delusion nangyayari. Ano? At kung tayo po walang salita ng Diyos, ano? Delikado. Delikado po yan. Kahit saan hong bagay. Kapag tayo po ay walang alam, tayo po ay mabilis madaya. Ano? Mabilis po tayong madadaya. Kahit saan pong larangan. Ano? Sa pagkukwenta. Pag wala kang alam sa pagkukwenta, ay madadaya ka. Ano? Bumili ka ng halagang 560 na pagkain ay hindi mo alam kung magkano yon at hindi mo alam kung paano magkukwenta, ay sinuklian ka lang ng 100, at least may sukli. Ay hindi mo alam ang pagkukwenta kung magkano yung nabili, ay sala. Ano? Kaya madadaya po tayo. Ano? Kahit saan pong larangan. Ano? Diyan po papasok yung kahalagahan na dapat tayo may alam sa salita po ng Diyos. To avoid yung delusion na nangyayari. Pandalawa, ang sabi po dito, sa verse 4 po ulit. Ang sabi po dyan, datapot siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkakait po sa verse 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. So, ano pa yung pangalawang makikita natin katotohanan dito? Una, delusion. Pandalawa, nandito na rin yung pag wala po tayong salita ng Diyos, nandito po yung distraction. Alam niyo po, yung distraction. Kapag tayo po ay hindi po or walang alam sa salita ng Diyos, tayo po ay madaling mawasak. Yung distraction. Sabi po ng Mateo, chapter 7, tingnan niyo po, verse 26. At ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap, tingnan niyo, maaari palang ikay nakikinig, pero walang application sa iyong buhay. Maaaring tayo po yung nagbabasa, pero yung ating pong nababasa, hindi po natin na-i-apply sa ating buhay. Maaari po mangyari yan. Ay what more pa po, yung hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun nga nagbabasa, yung nga nakikinig. Ang sabi po ng talata, ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. So yung palang taong nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi ito ini-apply sa kanyang buhay is katulad po ng taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang pagbagsak. Alam niyo po, kapag tayo po ay hindi babad sa salita ng Diyos, meron pong distraction mangyayari. Una, merong delusion. Pandalawa, merong distraction. Ano po? Merong mawawasak. But alam niyo po, palibhasa ang Panginoong Hesus ay saturated ng Word of God. Alam niya kung paano kukontrahin yung delusion nangyayari, yung dayang nangyayari. Kinontra po niya yun. Doon po papasok yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya nga po sabi niya ng talata, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nasusulat, kaya ang halaga po ng Biblia. Meron kasi po, pag tayo po mananampalataya, meron pong distraction mangyayari sa atin. Pag tayo po ay hindi, lalo na't hindi ka nagbabasa ng Biblia, kahit ikaw ay Kristiyano, maaaring tayo po ay wasakin, pagluray-lurayin ni Satanas, kung tayo po ay hindi po babad sa salita po ng Diyos, mga minamahal. Kaya dito po papasok yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Dahil nandyan po yung delusion, mayroong distraction nangyayari. But salamat sa Panginoon Jesus, dahil siya ang the best example ng kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos, dahil ito po'y magagamit po natin sa ating buhay. Kaya ngayon po, sabi ng ating pinag-aralan nung nakaraan, is yung our weapon, ating panglaban sa tukso. At para tayo po ay hindi magiba, hindi bumagsak, nandito po yung salita ng Diyos na kinakailangan nating basahin, aralin, unawain, upang mai-apply natin sa ating pong buhay, upang maiwasan po natin yung distraction or kagibaan sa ating pong buhay pananampalataya. Kaya kung gusto niyo pong lumago sa inyong pong buhay spiritual at makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, read the Bible to avoid distraction. At pagka tayo po walang alam sa salita ng Diyos, delikado po. Ano po? Kaya nga sabi ng talata sa Matthew chapter 7, ang sabi po roon, at lumagpak ang ulan, ito po yung mga problema, mga temptation, etc. Ito pong mga ulang are. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon, at nabagsak, at kakilakilabot ang pagbagsak. Kaya pag tayo po walang salita ng Diyos, hindi po tayo matibay sa salita ng Diyos, hindi tayo firm sa paniniwala sa salita ng Diyos, delikado po. Delikado po. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, at ang bawat dumirinig na ang salitang ito at hindi ginaganap. Tingnan niyo po, nakikinig din naman pero walang application sa salita or walang application ng kanyang napapakinggan. Hindi niya nai-apply yung kanyang napapakinggang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya mga minamahal, ito po yung kahalagahan ng kung bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Upang atin pong malaman at maunawaan, upang atin pong may apply sa ating buhay ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. Huwag po natin pababayaan ang pagbabasa ng Biblia upang tayo po ay lumago sa ating buhay spiritual. Ano po? Dahil sabi nga, at ang bawat dumirinig na ang salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. Na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Opo, talagang pagka yung pala pong tao na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi niya-apply sa kanyang buhay, ay yung pala po ay parang isang taong mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. So siyempre, wala akong tibay, wala akong pundasyon. Humukay ka man diyan, hindi, malambot ang pundasyon. Kaya walang tibay yung itatayo mong establishmento dahil malambot ang pundasyon. Ako po'y nakakita po ng naghuhukay nung kami po'y nagpunta ng Manila. Diyan po sa Manila, mababaho ang tubig. Kaya paghukay nila, talagang yung tubig, talagang, laki. Talagang dahil palibasa yung malaking building, talagang nanghukay na pundasyon ay napakalalim. At inabot nila yung tigas. May tigas po yun, yung pila. Lalim, yung kanilang hinukay, parang, kung gano'ng kataas yun, gano'ng kalalim, talagang pag nahulog ay, di battery. Pag nahulog ko ang tao, di battery. O kaya naman ay pag nahulog kung mabuhay pa. So, kaya po nila nilalaliman upang maabot yung matigas na parte ng lupa. So, nung kami po yung nagtatrabaho sa Greenwoods, alam niyo po yung Greenwoods, dyan sa may Palyokan,
bago namin ibuhusan ng pundasyon, inaabot muna talaga namin yung pinakamalalim, yung pinakamatigas na parte ng lupa, at yun po yung sinasabi nilang pila. No, nung kami nagbabarita, ay talaga pong diklapan yung barita. Oo, yun ho'y totoo. Kami ho'y nagbabarita, ay diklapan yung barita, at lintog-lintog na yung aming kamay sa sobrang tigas ng amin hong hinuhukay. So, saka po namin binuhusan yung pong pundasyon nung naabot po namin yung lalim na yun. So, sabi po dito, ang taong dumirinig ng salita, nakikinig din naman, pero walang application sa buhay. Yung salita ng Diyos na napapakinggan ay isang katulad ng isang taong mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. So, walang kwenta, bagaman kayo nakikinig, and yet walang application sa iyong buhay, wala ring kwenta. Ay what more pa po, yun yung nakikinig, na hindi lang ini-apply sa buhay, walang kwenta. What more pa po yung taong walang pagbabasa ng Biblia, hindi nakikinig ng Biblia. Kaya huwag mong aasahan kung ikay mananampalataya ng Diyos na walang improvement yung iyong buhay pananampalataya, walang paglago sa iyong buhay spiritual, dahil ay wala ka namang ginagawang wala ka namang ginagawang action para sa iyong paglago sa iyong buhay pananampalataya. Kaya nga sabi diyan ay parang yung katulad ng taong nagtayo sa buhanginan, at dumating ang hangin, sabi diyan, at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kaniyang pagbagsak. Lalo na po sa sa buhay pamilya. Pagka wala po tayong salita ng Diyos, hindi po tayo guided ng Word of God, nandiyan po maraming problema darating at nakakaawa po. Ang pamilyang wala hong salita ng Diyos sa tahanan yun. Even yung Diyos. Kaya dyan po papasok yung kahalagahan ng salita ng Diyos to avoid distraction. Gusto niyo bang hindi kayo masira? Yung ating buhay pananampalataya ay hindi manlamig. At sukdo lang tayo pumalis sa Panginoon at masira ang ating buhay. May kinikwento nga si Pastor. Merong isang pianist na may ministry sa simbahan, but nakapag-asawa ng unbeliever, nung nakapag-asawa ng unbeliever, nawala sa simbahan. Sumadalit sabi, lumayo. So palibhasa, unbeliever rin ang pangasawa, bumalik sa simbahan, may nakita daw silang nadais-dais sa piano. Parang pulubi na. May na sa ulo, sayad. Nasira ang buhay sa madalit sabi. Dahil nang siya'y lumayo sa Panginoon, iniwan ang salita ng Diyos, hindi sumunod sa salita ng Diyos, nasira ang buhay. At marami pang masisira ang buhay kung ating iiwanan po ang Diyos at ang kanyang salita, mga minamahal. Kaya wag na po tayong dumagdag doon sa mga nasisira ang buhay dahil sa pagpapabaya sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo na nagbigay ng salitang ito. Kaya yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya nga biyaya na meron tayong salita ng Diyos upang ating mabasa at maunawaan at may apply natin sa ating buhay yung ating pong nababasa. Kaya sabi po dyan, datapwat siya sumagot at sinabi na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So kaya ang halaga po ng salita ng Diyos. Ang halaga po ng tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos. Wag na po tayong humilera doon sa mga taong bumabagsak dahil kanilang pinapabayaan yung kanilang Bible reading. Wag na po. At pag atin pong napabayaan yan, siyempre, tayo po ay manlalamig sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung atin pong paglilingkod sa Diyos ay mawawala. Manlalamig.
Kung sukdo lang tayo po'y mawala sa gawain, no? At hindi po tayo, wag po kayong aasa na tayo po ay lalago spiritual pag tayo po ay malayo sa Diyos at walang salita ng Diyos. Ano po? Yun po yung katotohanan na atin pong nakikita. So, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ano? Lalo na po dapat atin pong inaaral ito. Ano po? Huwag po nating pabayaan. So, 3 times, alam po natin, 3 times na tinukso po ng dyablo ang Panginoong Jesus. But, sad to say, na dyablo po hindi nanalo sa Panginoon. Yun po yung maganda. Ano? So, dapat tayo po ay, bagaman may temptation, alam dapat po nating kontrahin yung tukso na ng dyablo sa atin. Dapat tayo po ay marunong na kontrahin or labanan yun sa pamamagitan ng kanya pong salita. Ano? To avoid distraction. Ano? To avoid distraction. Gusto niyo pong hindi masira ang ating pong buhay? Lalo na po yung ating paglilingkod sa Diyos? Read the Bible. Tandaan ninyo, merong temptation, ano? Merong delusion, talagang merong matindi ang pandaraya, ano? Talagang aalukin tayo ng lahat ng gusto natin, pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay. Aalukin tayo ng Satanas na yan. But, mapapaglabanan po natin yan kung tayo po ay maninindigan, aaralin ng Biblia, i-apply po natin sa ating buhay, at ang dulo po na yan ay tayo po ay makakapagpatuloy. Ang dulo po na yan ay tayo po ay makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Kaya mga minamahal, yan po yung ating pong pinag-aaralan. Ano po? So number 3, ano pang ating makikitang katotohanan dito na sinasabi ng Biblia? Sa verse 4 ulit tayo. Ang sabi po diyan, verse 10, na magkagayo sinabi sa kanya, verse 9, sinabi sa kanya, at sinabi niya sa kanya, ito po yung dyablo, mimik. Verse 8 muna po tayo. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamana sa kanya ang lahat ng mga kapangyarihan o kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapaterapa at sasambahin mo ako. So, ano pang ating makikitang pangatlong puntos? Ang sabi po dyan, at sinabi na magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So makikita po natin dito yung focus ng Panginoong Jesus. Di ka? So nakapokus siya sa paglilingkod. So ano po yung ating makikita? Demoralization. No? Alam niyo po, hindi lang delusion, hindi lang distraction, meron ding demoralization nangyayari, mga minamahal. Ang sabi diyan, at sinabi sa kanya, verse 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, kung lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So, atin pong makikita dito na ang Panginoong Jesus ay dinedemoralize ng dyablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Pagdating po ng verse 10, nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tingnan niyo po, kaya alam ng Panginoong Jesus na kaya siya ay sinugo ng Diyos din sa lupa dahil meron siyang dapat gawin dito sa lupa. At ito, sabi niya,
not my will, but thy will be done. Yung sundin, yung kalooban ng nagsugo sa kanya. Sino? Yung Diyos Ama. Mga minamahal. So, alam ng Panginoong Jesus ang purpose niya kung bakit siya nandito sa lupa upang gawin yung kalooban ng nagsugo sa kanya. So, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig, ito po yung kahalagahan kung bakit po tayo nagbabasa at nag-aaral ng Biblia. Dahil meron pong demoralization nangyayari. Alam niyo po, napakahalaga po, tindi po mang demoralize ni Satanas. Pag sinabi pong demoralize, to lose confidence. Alam niyo po, pagka kayo sa basketball, na-demoralize po, yung demoralize, yung isang player, delikado. Nawawala po yung kanya pong giting or tatag sa paglilingkod sa Diyos. Sabi dyan, yung cause someone to lose confidence of hope, desperate. Nawawala yung pag-asa. Pag tayo po ay na-demoralize sa ating paglilingkod sa Diyos, delikado po yan. Delikado po. Nawawala na yung ating pong... Kaya ang halaga po dyan po papasok ang Biblia eh. Kaya ang halaga pong aralin ang Biblia upang atin pong mapagkilala ang katotohanan. Yung katotohanan. Sabi nga ng John 8, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, ang katotohanan, dapat tayo dito tumibay sa katotohanan at ang salita po niya, ang katotohanan. Labas po sa salita ng Diyos, kasinungalingan na yan, mga minamahal. Kaya nga dapat ito yung ating maging ugali. Ang sabi po ng Acts 17, verse 11, ang sabi po ng Gawa, Kapitulo 17, versikulo 11, ang sabi po diyan, ito po ang sabi, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. At ano pa ho? At siniyasat sa araw-araw. Tingnan niyo po, hindi lang po pala nakinig, hindi lang tinanggap, sinisiyasat pa. So kung kayo po ay ganyan, ang sabi, verse 11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily. Ang sarap na yung atin ng pinag-aaralan dito, na puntos. Pagdating ho diyan sa inyo, pag kayo tapos ng ating Bible study, inaaral din ninyo. Ari ka nga tamang turo ni Brother Eric. Nandito nga mga puntos na ito. Di ka? So kaya sabi po dyan, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila, hindi lang tinanggap ang salita ng buong sikap, hindi lang tinanggap ng buong sikap, at siniyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya ang sarap po nun. Talaga pong sinisiyasat natin ang salita ng Diyos. Inaaral po natin. Kaya nga sabi ng Biblia, Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Mga minamahal, yun po ang kahalagahan ng Biblia. At ang sabi po, ang taong nag-aaral ng Biblia is mararangal. Mararangal. These were more noble than those in Thessalonica. Yung ang Thessalonica, bakit naging mararangal kayo sa Thessalonica? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga baga mga ito.
So, kaya ang sarap po na meron tayong salita ng Diyos. At dapat hindi lamang po natin napapakinggan, inaaral din po natin at sinisiyasat talaga kung tunay nga baga ang mga ito. Upang tayo po ay hindi po ma-demoralize. Dahil pag ikaw ay focus sa iyong ginagawa, ay mahirap kang atibagin diyan sa iyong ginagawang yan. Pag ikaw ay focus sa iyong ginagawa, ay mahirap. Kaya alam ng Panginoong Jesus, sabi nga diyan, nung tinukso siya ng pantukso, dinala siya sa mataas na dako, inialak ng kayamanan, sabi ni Satanas, ibibigay ko yung lahat ng yan sa'yo kung magpapatira pa ka sa akin at sasambahin mo ako. So, marami naman tao, sunggab agad ng kayamanan. Pero ang Panginoong Jesus, palibasa siya ay focus sa paglilingkod, na iniatang ng Ama, inutusan siya ng Ama upang tayo maligtas, focus siya doon sa upang gawin ang kalooban ng Ama. Ang sabi niya na magagayos, sinabi ni Jesus, humayo ka sa Satanas pagkat nasusulat sa Panginoong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, to avoid demoralization o demoralize, para maiwasan natin yung tayo po ay malose confident sa ating pong buhay paglilingkod, read the Bible. Basahin po natin ang Biblia upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At higit sa lahat, ng ating pinag-aaralan upang tayo po'y lumago sa ating buhay pananampalataya. Dahil pagka tayo po ay hindi ho nagbabasa ng Biblia, ay asahan na ninyo. Asahan na. Dalawa lang naman yan lumago o hindi lumago. Kung gusto mong lumago, excuse me po. Kung gusto mong lumago, magbasa ka ng Biblia. Kung ayaw mong lumago, ay hindi mo ka magbasa ng Biblia. Pero tandaan mo, huwag kang aasa na ikaw ay magiging ayos sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang aasa, pag ikaw hindi nagbabasa ng Biblia, huwag kang aasa na yung buhay spiritual mo ay lumago. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Dahil merong delusion, merong distraction, at merong demoralization na nangyayari. So, lalo na po ngayon, ang daming nawawala sa paglilingkod. Why? Dahil ng gawa ng kaaway. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, lagi po namin encourage sa inyo, lagi po namin payo sa inyo, lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos, kailangan po natin yung paglagi ang pagbabasa ng Biblia. Read the Bible. Yun po yung panlaban even ng lahat ng mga heroes of faith. Salita po ng Diyos. Sila'y nakatingin sa salita ng Diyos. Sila'y matibay sa paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, salamat po sa Diyos at meron po tayong kanyang salita. So, yun po. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung pumikit. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan. Nawa po Panginoon ay kayo po ang magpalang magpaunawa ng inyo pong salita sa bawat napakinig po ng Diyos. Labas po sa inyo pong salita, pagkilos ba ng Espiritu ay hindi po kayang paunawa ang inyo pong salita, Panginoon. Kaya amin pong dalangin, Panginoon, kayo po ang mayamang kumilos at magpaunawa sa nakinig, Panginoon.
Tulungan niyo po ang aming pong pag-aaral na ito ay patuloy na magbunga at magpala, Panginoon Diyos, na lumago. Hindi lamang po ako, kundi po kaming lahat na nakikinig ng inyo pong salita. Salamat po, O Diyos, at pagpalain niyo po nawa ang gabing ito ng aming pong pag-aaral. At ang inyo pong salitang nahasik, nawa po, Panginoon Diyos, ay magbunga ng pananampalataya, lalo na po sa hindi pa po mga ligtas, ay nawa ay magbunga ng pananampalataya. At sa aming pong mga ligtas, Panginoon Diyos, lalo po kaming magtumibay sa katotohanan ng inyo pong salita. Kaya aming pong dalangin, Panginoon, Banal na Espiritu, kayo na po ang kumase at kumilos sa bawat puso ng bawat nakapakinig. Kaya salamat po at ingatan niyo po kami sa gabing ito sa aming pong pamamahinga. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yun po. Magandang gabi po sa inyong lahat at bukas po uli, meron po tayong uling Bible study. Kayo po ay sumubaybay muli upang muli po kayong mabless ng salita po ng Panginoon. Ano po? So yun po, bukas po ulit at salamat po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat.